Hello po, good morning. Good morning sa inyong lahat. No? Salamat, Pastor Love. Ito po, pink po yung ating tubig ngayon. So magandang umaga po sa inyo. Good morning, everyone. Ready na po ba kayo makinig ng salita ng Panginoong Diyos? So, before ako mag-start, no, salamat po sa inyo. Last year, we thought it is impossible na makapunta kasi we are 9. So medyo malaki yung fund na kailangan po namin. Now, kami po ay 12. So mas lumaki po yung funding na kailangan po namin. Tapos, sa kabutihan ng Panginoong Diyos, magkano lang po lang namin po? Nasa 14,000 na lang po ngayon. Again, hindi naging imposible para sa amin last year. Sa tulong po na aming mga kapatid dito sa Winkalamba. At naniniwala din po ako na sasamahan nyo din kami ngayong taon sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo po ba, naniniwala rin ako, as of this moment, may pag-asa po talaga ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Doon sa mga kabataan din na ginagamit ang ating Lord ngayong oras na ito. Okay? So huwag kayong mawalan ng pag-asa po sa mga kabataan kasi naniniwala ako sa tamang direksyon, sa mga nag-lead sa kanila, pwede po silang magamit ng ating Panginoong Diyos. Amen. Matigas lang po ulo niyan ngayon. Pero again and again po, sabi ko sa inyo, true time, nakikinig po sila eh. Okay? Sumusunod sila eh. May ano lang talaga, mababait lang ngayong mga panahon. At si Nico nga po, natutuwa nga po. Alam mo si Nico last year, no? Si Nico, inilaban namin yan noon kasi nga ang layo ng kanyang pupuntahan. Tapos pagbalik niya after 1 week, Wednesday service, nagpatotoo siya. Ginamit na niya yung patotoo niya bilang paalam sa nanay niya. Walang nagawa yung nanay niya. Sabi niya, Ma, sasama ako next year. Okay po? So pumalakpak na lang po yung nanay niya kasi natuwa naman siya kasi nga disidido yung bata na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Now, hahadlangan niyo po ba ang purpose ng Panginoong Diyos sa mga anak niyo po na sumunod sa Kanya? You're going against God. So that's one thing na, sabi ko nga po, kasama namin kayo sa paghayo po namin, sa mapupuntahan po namin. No? So mas madami po this year, ito po ay 6. And praise God, kasi majority ng mga dinadaanan ng Centoserve ay yung ating district. At yun po ang direksyon sana na kahit po tayo magamit ng ating Panginoong Diyos para maabot din yung mga kapatid natin dito sa Laguna at hanggang sa Marinduque. Okay? So salamat din po sa inyo. Tayo po ay magsimula na. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa salita ng Panginoong Diyos na kukunin ko po sa Aklat ng Hari, 2 Kings 18 verse 5 to 6, ang version ko po dyan ay ESV. Kung may Tagalog po kayo, mas maganda. Kung wala naman po, meron po dyan sa taas. Okay? So, samahan niyo po ako, babasahin ko po ang salita ng Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos. He trusted in the Lord, the God of Israel, so that there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him. For he led fast to the Lord. He did not depart from following him, but kept the commandments that the Lord commanded Moses. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon ngayong umagang ito. Salamat sa pagsama. Salamat Panginoon sa kalakasan na kami nakatayo. Salamat Panginoon sa desisyon na kami Panginoon ay umupo dito, pumunta para sambahin at makinig sa iyong salita. Salamat sa mga kapatid ko na nag-decide na bumalik Panginoon para maramdaman ang iyong presensya ngayong umaga. Salamat sa proteksyon hanggang papunta po rito. At ngayong oras na to, sa lahat ng ginawa nyo hanggang sa makarating kami dito, Lord God, dalangin namin na walang gawa ng kaaway ang makapag-distract sa amin para marinig kayo, Panginoon, ngayong umaga. Lord, tago niyo ako sa inyong likuran, Lord God, kayo lang mataas. Ngayon po, at wala nang iba, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Balabaw po natin, Lord. Okay, So, at title po natin sa next slide po natin ay God of all time. Ayan. Sige, sa mga nagbabasa po ng devotion natin, actually nasa Old Testament po tayo, 2 Kings. And as we parang transverse dun sa mga following verses, natutuwa po ako sa Panginoong Diyos. Kasi kanina po, di ba, sabi dun sa devotion natin, naniniwala po ba kayo? Yun yung tanong eh. Do you believe na magkakaroon tayo ng glorified body? Tanong po yan. Naniniwala po ba kayo na tayong lahat ay magkakaroon ng glorified body? Ano po sagot natin?
Amen. Okay? So ngayon, mayroong mga nagbabasa ngayon ng Bible na nasa dulong part na. Ang binabasa, Revelations, Santiago, Hebrews. Tapos ngayon, pag nababasa nila ang salita ng Panginoong Diyos, natatakot po sila. Okay? So para nagbasa ng, sorry, pumipiyok ako. So kahapon kasi commissioning namin. So para ka nagbasa ng Bible, no? Ang binasa mo lang yung dulong part pero hindi mo binasa yung una. Yung suggestion, hindi po suggestion yung sinabi ng Panginoong Diyos na magkakaroon ka ng bagong katawan. Totoo po yun. Pangako po yun ng Panginoong Diyos. Pero kapag nagbasa ka na lang sa dulo, no? Nung salita ng Panginoong Diyos, medyo kulang. Okay? Yun po ay pangako. Ang pangako, makikita, mahahawakan mo kapag binasa mo yun ng buo. Okay? So pinangako na yun ng Lord before at tutuparin niya po yan pagdating niya. Okay? Kaya ang tanong kanina, do you believe? Naniniwala ka ba? Kasi yes, God kahit kailan hindi pa po siya nag-fail. Amen. Hindi pa po siya na-delay. Amen. Laging perfect ang timing po ng ating Panginoong Diyos. At dito rin po, sa title po natin, no? Actually, the God of all time, sa next slide po natin. No? So kung meron man ako isang phrase na gusto ko maalala nyo for the rest of this morning ay ito. Okay? So basahin po nga natin sa next slide po natin. Pwede po kaya yan? Sa next slide, ayan. Okay, pabasa nga po. 1, 2, 3, go! Okay. The past is an important part of today's action and tomorrow's plan. Sa binasa po natin, kapag nagbasa po kayo, kasi ang ginamit ko po ESV, ang nakita nyo po kayo ng translation ay He. Okay? Pero sa NLT version, yan po ay nagsimula sa pangalan ng hari, kung sino man yung binabanggit dyan ng ating Panginoong Diyos. At yan ay walang iba po, si Hezekiah. Pero balik lang po ako kasi medyo isi-set up ko yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit naging ganito ang ating pag-uusapan? Bakit the past is important part of today's action and tomorrow's plan? Okay? So, sa panahon po noon, sa binasa po natin, balik ko lang, okay? People and kings of Judah had the richest past. Ibig sabihin, yung kanilang, ano yung Tagalog sa past? Nakaraan, okay? Yung nakaraan po nila, diyan ay sobrang rich. Yung past po, nung binanggit ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi that time, they are filled with God action, God guidance, and God commands. Biruin mo, itong Bible na binabasa po natin, ito po ay actual nilang nararanasan. Okay? Meaning, pag nakita po nila ang Lord nagpapadala ng ulan, siya ay nagpapayabong ng mga crops or even sa mga battles na nanalo po sila kasi po ang Lord is in action. Pangalawa, guidance. Just imagine, alam po ng mga hari na sumunod ng totoo sa Panginoong Diyos kung ano yung direksyon na kanilang gagawin. Imagine nyo po sa gera. Okay, sa gera. Ang utos ng Panginoong Diyos, mag-praise and worship ka. Susunod ka ba? Di ba? So again and again, pag hindi mo nakilala ang Panginoong Diyos, imposible ito sa'yo. Okay? Pero sa mga nakakilala sa Kanya from the past, ito po ay ginawa niya. Buruin mo, God is in command. Kaya nga po, nakakatuwa sa sobrang rich nila sa past kasi nandun mismo ang Lord kasama po nila. Okay? Ano naman sa future? Okay? Kasi, again, when everything is set by God, palagi po yan mag-flourish kahit anong gawin po natin. That's true. Okay? So, sa that time, habang ang Panginoong Diyos ay nandoon, sa presensya, yung presensya niya ay nandoon, sobrang, alam niyo po yung paano sabihin to, grabe po ang pagsama ng Lord sa mga bansa na kung saan kasama nila ang presensya niya. Okay? Pero through time, no? Kasi sa pasto through time, through generations, may mga nangyayari po na mga circumstances or crisis. Okay? So habang dumarating po yung mga crisis na yon, ang mga tao po nakakalimot na meron silang Diyos na nagsalba sa kanila. So ang sakit ng isa ng mga tao ay ano po? Makakalimutin. Okay? So, kaya nga po, pinapaalala po dito sa atin ngayon, the past is important because God has been faithful to us in the past. Amen. Ang sinabi kong past, hindi 400 years, ha? Kahit po sa buhay nyo as of the moment, God has been faithful to us. Amen.
Ako naniniwala sa lahat ng buhay nyo, kahit hindi nyo na-explain, naging mabuti ang Lord, kaya po kayo nandito. Hindi nyo siya pipiliin kung hindi nyo siya naramdaman. Amen. Hindi kayo pupunta rito, umupo dyan, gumising ng maaga kasi wala lang. You decide right now to hear the word of God kasi He's been faithful to you yesterday or even the past week. Kaya po, mahalagang bagay sa taong makakalimutin, even sa generation na to, na maalala natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Hindi ko to ilalayo ng mahabang panahon, no? Kahit na lang po sa pandemic, madami po sa atin, nung COVID, akala yun na yung last days po natin. Pero nandito pa rin tayo ngayon. Amen. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento po natin at that is an important part ng desisyon po natin ngayong araw na ito. Okay? So, tuloy po natin. So, dahil nga po nangyari yung mga tragedies, ang mga tao by that time, even though they are rich in the past, they tend to forget kasi nga po, generation to generation, may mga crucial scenarios sa kanilang buhay, lalo doon sa mga hari. At habang tumatagal, nakakalimutan po nila na mayroong isang Diyos na nag-care sa kanila from the past, na hanggang ngayon nag-care pa din sa kanila sa present at even sa future. At yun po ang dinedemand sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Actually, even po sa atin ngayon eh. Okay? Yun pa rin po ang dinedemand ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Na naging mabuti ako sa iyo, anak, from yesterday, sa mga scenarios ng buhay mo, hanggang ngayon, nag-aalala pa din ako sa iyo kung kamusta ka na. Totoo po yan. At sa future, iniisip pa din ng Lord kung ano ang ibibigay niya or alam niya na ang ibibigay sa iyo. Ang issue lang talaga ng ating Panginoong Diyos, sumusunod ba talaga tayo sa Kanya? Una, makakalimutin. Pangalawa, ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Dalawang simpleng bagay na kahit tayo hirap na hirap, sundin. Kaya po, babalik ako dito po sa sinabi natin ngayon that past is important for today's action and tomorrow's plan. Kasi po, kapag meron tayong puso na gratitude sa Panginoong Diyos from yesterday, Lord, salamat kasi in-answer mo yung prayer ko. Sinalba mo ko sa isang sitwasyon, yung present ko ngayon, may grateful heart. Pero through time, kasi nga po may madaming situations sa ating buhay, nakakalimot po tayo. Yan po yung isang nakakalungkot na sitwasyon sa atin ngayon, na kapag nakaahon na sa buhay, nakakalimot sa Panginoong Diyos. Hindi ko to nilalahat, pero madalas po sa atin nakakalimot talaga. You will see it in our action at present. Na kahit anong mangyari, dapat hindi natin nakakaligtaan kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang nire-require lang naman niya sa atin talaga, ang dinideba niya talaga sa atin, simple lang. Sumunod sa Kanya. Gaano ba kahirap sumunod sa ating Panginoong Diyos? Diba? So, Hezekiah, pasensya na po ako, talaga napiyok talaga ako ngayon, sorry po. So, nag-concert po kami kahapon. So, Hezekiah was one of the few kings of Judah who was constantly aware of God's act in the past. The king who had close relationship with our God. Now, tanong, sino ba si Hezekiah? So, sa binasa po natin kanina, si Hezekiah po ang hari ng chapter na binasa po natin. Okay? Sa chapter 18. So, sino ba si Hezekiah, no? So, sige, tuloy natin. Sa Hezekiah po, siya po ay naging hari. Sa next slide po natin, 25 years old. Batang-bata. Okay? Siya ay isa ng wicked king na si Ahaz. Siya ay nag-reign for 29 years. Siya po ay reform na leader who instigates civil and religious reform. Mamaya explain ko yan, no? So, ano pa? Sa next slide po natin, si Hezekiah, si King Hezekiah, had a personal growing relationship with our God. Tignan niyo po yung sequence, ha? Ang kanyang tatay ay wicked king. Ibig sabihin, ang kanyang tatay walang ibang ginawa kundi lahat ng detestable sa ating Panginoong Diyos ay ginawa niya. Nung nag-reign ngayon si King Hezekiah, binago niya po ito. Bakit po? Kasi he had a personal growing relationship with our God. And lastly, yung pinaka-highlight din ng kanyang buhay ay develop a powerful prayer life sa ating Panginoong Diyos. Now, just to give you an illustration po dyan, bakit naging reformer po si Hezekiah? So alam ko po, balik ako sa history, no?
na hilig po ako sa history, gawa rin po ni Pastor Boy. After po ni David, anak niya si Solomon nahati po yung kingdom ng Panginoong Diyos sa dalawa. Okay? Dati isa lang po sila, nahati po yan after ng reign po ni Solomon, meron pong North Kingdom tsaka South Kingdom. Yung North Kingdom, ang tawag po doon ay Kingdom of Israel. Okay? Sa South po, andun din po tinawag po natin sila na Judah. At alam niyo po, narinig niyo naman ito palagi na sa Juda po nangyari or dun po sa liping yon, lumabas po ang ating Panginoong Jesus. Kaya po, if ever babalikan ako sa dynasty po ni David, okay? Ano ko to na-intrigue po ako dito, kaya gusto ko sana, siguro sa mga next na scenarios po natin, gusto ko pong ilatag sa inyo yung dynasty ni David. Paano nagsimula kay David, pababa po, doon sa fulfillment sa kanya? Kasi sabi po ng ating Panginoong Diyos dito, sa 2 Samuel, no? Sabi niya, the Lord promised David. David muna tayo, yung huli ko po sinabi, David and Goliath. Okay? Sabi kay David ganito, the Lord promised David that his kingdom would endure and his throne would be established forever. Yan po ang prophecy sa kanya at binigay ng ating Panginoong Diyos. Now, paano pumasok from David to Jesus? So, si Jesus ang direct descendant po and He is the ultimate fulfillment ng promise doon sa Acts 2 verse 22. Now, nagsimula po yan kay David. So, balik po ako ha. So, David, tapos Solomon, tapos nahati po yung kingdom kasi nagkagulo po sila, may north tsaka south. Yung north ang tawag nila Israel. Okay? Ang south ay tawag niya po ay Kingdom of Judah. Now, si King Hezekiah ay nandito po sa south. Okay? Sa south, andun po yung temple ng Panginoong Diyos. Andun po yung Judah at andun pa yung isa, yung kay Benjamin yata, kay Benjamin. Tapos, the rest of the 10 tribes nasa taas. Nung nagkagulo sila, diba, dahil nahati po yung tribe sa dalawa. Okay? Mas madami yung tribe sa north kaysa sa south. Tapos, yung temple ng Lord nasa south, so medyo malayo, no? Kung ito, dalawang tribe lang, sa taas madami, sabi nila, nako, medyo malayo yung temple ng Panginoon kasi they are following yung law ni Moses, yung Torah. Okay? At kasama sa law ng Moses, dun sa Torah, na kailangan every year, at least 3 times sila na sumamba or mag-offer sa ating Panginoong Diyos na kanilang burnt offering. Dahil nakahati yung kingdom, natakot yung hari na dahil requirement kami na magpumunta dun sa temple ng Panginoong Diyos sa south, yung mga tao na nandun sa tribe ng north, kailangan mag-travel para mag-offer. Okay? So yung hari by that time, gumawa ng paraan para hindi mawala yung mga tao. Kasi sabi niya, pag pumunta itong mga taon to sa south, baka hindi na po sila bumalik. Alam mo, ginawa po nila, doon sa boundary ng north and south, yung hari po doon ay nagtayo ng mga altar. Para sabi nila, wag na kayong lumayo guys. Ito na lang, mas malapit. Nagtayo siya ng mga altar, mga shrines, para doon po na lang sila lumapit. Tanong, yun po ba ay nag-flourish sa panahon na yon? Yes. Kaya po ang nangyari, bago pa tumutong ang iba, doon sa temple ng ating Panginoong Diyos, samot-sari na po ang mga shrines na tinayo po before the South Kingdom. Okay? So nakakalungkot po yan. Kasi again, dahil nga merong hidwaan sa dalawang kingdom na mahal ng Panginoong Diyos, even the leaders itself, ay gumawa ng paraan para sila mismo magkasala at mag-offer. Okay? Yan ang pinakaayaw ng Panginoong Diyos. Diba? Na sumamba ka sa Diyos at mag-offer ka ng kahit ano, sa Diyosan. So again, yan po yung history na, no? So sa next slide po natin, ayan Kaya ma-highlight mo dyan, no? So, ano sabi dyan? Sabi dyan, Judah was filled with visual reminders of the people lack of trust in God. Okay? So sa Judah din yan. Alam mo, mas mabilis ang North na naging idolatry na country rather than sa Judah. Okay? Pero kumalat na po yan kasi nga po yung mga wicked kings, bago yung kay Hezekiah, ay gumawa na ng kanilang mga shrines. Okay? So dito, makikita nyo po kung gaano ang mga tao by that time, wala pong trust sa ating Panginoong Diyos. Actually, sobrang konti na lang. Bukod lang sa tribe ng Judah, ang talagang sumunod sa pangako ng Panginoong Diyos na ako lang, sa akin ka lang sasamba, sa akin ka lang mag-o-offer, and everyone na scatter. Okay?
Kasi nga, bakit? Mas convenient. Or even, pwede niyong sabihin, yung leader nila, ito na lang yung sinabi, ito na lang yung ginawa, mas madali. Okay? So again, that time, nalimutan po nila ng mga tao na ang Panginoong Diyos na nagsalba sa kanila, ito yung utos. Mga anak, pagkatapos kayong isalba doon sa Egypt, anayos ko lang naman, pumunta kayo doon sa temple at magbigay ng mga offering sa akin. Pero through time, at iyan nga po yung mga shrine, nangyari po ang lahat ng yan, and the people of God, mahal niyang bayan, ang mismo pong nakalimot sa Kanya. Tanong, nung nakalimot ka, nagbago ba ang kabutihan ng Panginoong Diyos? Hindi. Okay? Ang issue lang talaga, nakalimot po tayo. Kaya po, sabi ko kanina, doon sa pinapaalala ko po sa inyo, di ba? Sabi dito, the past is very important sa decision mo today. Yung pagiging obedient mo for today. Kasi nga po, if ever you forget kung gaano kabuti ang Lord, you will even build your own shrine sa ating Panginoong Diyos. Kasi we choose convenient over following God. Mas madaling hindi pansinin ng kaaway kaysa patawarin sila. Is that right? Anong sabi ng Panginoong Diyos? Patawarin mo ang mga nagkasala sa'yo. Mas madaling hindi sila pansinin, mas madaling i-unfriend sila kaysa patawarin sila. Yan yung sinasabi ko po sa inyo na mas pinipili natin ang convenience rather than to obey the word of God. Kaya ang tanong ko kanina, tingnan nyo, masaya ba or madali bang sundin ang utos ng Panginoong Diyos? Sa mga faithful na sumusunod sa Kanya, madali. Sa merong shrine sa kanilang mga puso, mahirap. I'll be admitting din na kahit ako mismo, no, there are times in my life, no, na nagdadalawang isip ako minsan, Lord, ang hirap naman ng papagawa nyo eh. Imagine nyo, magbabiyahe po kami ng St. Sir, papunta po ng Marikina, ng 10 o'clock o 10:30, papunta po ng 1:00 sa Marikina. Every Saturday for the mission trip. Sabi ko, pwede naman ng online eh. Pero I don't want to rob yung mga bagong pupunta sa mission na maramdaman nila kung gaano kasaya ang face-to-face na training doon po sa ating other bahay sambahan sa Marikina. So alam niyo po yun, na kahit mahirap yung isang sitwasyon, mas pipiliin po namin talaga sumunod. Kasi sobrang, kahit naman po kayo eh. Sino yung mga puyat dito kagabi? Yung mga panggabi? Sino po dito? Yung mga naghatid ako, nag-sorry nga ako kay tatay po ni Jelay kasi alang oras na po kami nakauwi kagabi eh. Okay? Sino po dito yung mga panggabi? Okay? Yung mga panggabi na wala pa rin tulog hanggang ngayon. Okay? Alam niyo po kung gaano kahirap bumangon, maligo ng malamig na tubig. Pero nag-decide kayo pa rin na pumunta. Hindi dahil sa kahit ano, pero dahil sa Panginoong Diyos. Amen. Kasi kung mayroong iba, Lord, alam mo na yan, mayroon ka na ulit na shrine na iba. Okay? Kaya nga po minsan, kaya tayo nahihirapan, hindi naman dahil mahigpit ang Panginoong Diyos eh. Tama? Nahihirapan tayo sumunod kasi meron tayong shrine na pinag-o-offeran. Pwede yung sarili niyo po, pwede yung trabaho, hindi ko po alam, pwede yung pamilya, no? Ang daming pwedeng gamitin ng kaaway para hadlangan tayo na mag-fully surrender or obey sa ating Panginoong Diyos. Now, balik ako. Judah was filled with visual reminder that people lack trust in God. Kaya balik po ako sa inyong lahat, no? Naging mabuti po ang Panginoong Diyos sa inyo kahapon. Bakit? Kasi buhay po kayo ngayon. Amen. 'Di ba? So wag niyo pong kalimutan na yung puso po natin dapat hanggang ngayon grateful. Sabi ko rin po sa isang YA na nakausap ko, you treat today as if it is your last day. Kay yan. Kay Emmanuel. So sabi ko sa kanya, bro, you treat your day as if it is the last day of your life. Kasi kapag tinreat mo to na ito na yung huli, imagine mo kung anong gagawin mo ngayong araw na to. Kasi wala nang bukas. Okay? So if your heart is grateful sa ating Panginoon Diyos and you see in the past that God has been faithful sa inyo, you will treat today as if ito na yung last, and you will give your everything sa ating Panginoong Diyos. No, sinabi yan ng Panginoong Diyos sa chapter 17. Sa next slide po natin, itong sabi ng Lord. Okay? Niremind niya tayo dyan. Hindi po siya nagkulang dyan. Bago dumating, yung sinasabi niyang provisions kay Hezekiah, okay? Nagsabi siya ng command dyan. Sabi ng Lord sa 2 Kings 17:35-37, the Lord made a covenant
with them and commanded them, you shall not fear other gods or bow yourselves to them or serve them or sacrifice to them. But you shall fear the Lord who brought you out of the land of Egypt. Ayan, no, pinaremind ng Lord yung past. Okay? With great power and with outstretched arm. Outstretched arm. You shall bow yourselves to Him. Kay Lord lang. Okay? And the rules and the law and the commandment that He wrote for you. Yun po yung 10 Commandments, yung Torah susundan nila. You shall always be careful to do so. Reminder ng Panginoon. Ano ba sabi niya? You shall not fear other gods. Tuloy po natin sa next na hanggang 40 yan eh. Sabi sa next po, you shall not forget the covenant that I have made for you. Ibig sabihin, mayroong pangako ang Panginoong Diyos sa bayan na kanyang pinili. You shall not fear other gods. Tingnan mo, paulit-ulit ang Lord. Sa pag-remind sa atin na wala tayo dapat ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Diyos. Sunod, but you shall fear, okay? Direct sa ating Panginoon. You shall fear the Lord your God. Tapos, anong gagawin ng Lord kapag sa Kanya tayo sumunod? And He will deliver you out of the hand of all your enemies. So, sino po dito ang walang enemies as of this moment? No? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang enemies. At sabi ng Panginoong Diyos, if you fear sa ating Panginoong Diyos, He will deliver you out of the hand of your enemies. Tapos, kaso ito yung nakakalungkot na part. May paalala, may command, pero sa dulo ng kwento, sa verse 40, anong sabi ng Panginoong Diyos? However, they will not. Ano po sabi ng Lord yan? They will not. Pabasa ako, 1, 2, 3, go. They will not listen. But they did according to their former manner. So ayan po yung mga nakakalungkot na scenarios po ng ating buhay. May reminder, hindi po nagkulang ang Lord. Sure po ako Dan, hindi po siya nagkulang. Ang nangyari lang, hindi po tayo nakikinig. Kanina may nabasa po ako sa Facebook, sabi po dito, nagpe-pray ka ng something sa Panginoong Diyos, pero hindi ka gumagawa ng action hindi ka tumatayo doon sa pinagpe-pray mo. For example, Lord, dalangin ko na makattend ako ng church, no, ngayong Sunday. Tapos, ikaw ay nakahiga pa din. Tapos, 8:30 na. Okay? So, you're not acting on your faith. Madami dito nananalangin, madami dito naging one tamad na Christian. Okay? You just trust God. Tama naman po yun eh. Pero again, we are called then to move forward. May dapat pa rin kayo gawin. Alam niyo ba yung concept ng farmer? Hindi lang po sila basta naghahantay ng ulan. Sila din po ay nag-aararo at nagpa-plant din po ng seed. Si Lord lang po ang magbibigay ng ulan, siya lang din po ang mag-grow, tapos iba rin, pwedeng iba ang mag-harvest or pwede rin ikaw. Pero there is something na dapat gawin ng farmer. Hindi lang yung Lord, bigyan niyo ako ng prutas, yung mais. Tapos wala lang, nag-pray ka lang sa gilid. No. Okay? So, balik po ako dito sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang ating talagang issue dito, hindi po tayo nakikinig sa ating Panginoong Diyos. Yes, binabasa. Yes, nagpe-pray. Pero yes, hindi po nakikinig. Aray ko. Okay? Kaya alam niyo yung difference ng isa na sumusunod sa Panginoong Diyos, sa nakikinig lamang, wala po silang growth. Sabi ng Panginoong Diyos, humayo ka. Anong ginawa mo? Nagstay ako. Kung nasan man ako. So, tanong, meron ka bang growth? Sinuno ba ang Panginoong Diyos? Kaya nga po sabi ko sa inyo, pag meron tayong shrine sa ating buhay, ang hirap po talaga sumunod sa Panginoong Diyos. Kasi we are okay dun sa convenient rather than obeying the commands ng ating Panginoong Diyos. Now, dahil nga po, sabi dito sa binasa natin, we fail to listen sa ating Panginoong Diyos. Ano po nangyari? Meron pa siyang reminder sa 1 Corinthians, no? I-jump ko to sa New Testament. Sabi ng Lord sa 1 Corinthians 8 verse 4. Ayan ha, kasi baka sabihin niyo Old Testament lang yung binabasa natin, no? So ano sabi ng Lord sa 1 Corinthians 8 verse 4? Therefore, as to the eating of food and offered to idols. Ayan. So yung manner, ginagawa pa din nila hanggang New Testament. Okay? We know that idol had no real existence.
and that there is no God but one. Ito yung kinanta. No, there's no one God but one. Kanta to yung kahapon. Yung kinanta doon sa commissioning namin sa Center Serve under Pastor Chito. So just imagine, God is reminding you once again na wala pong ibang Diyos, wala na pong ibang kung anumang rebulto yan na mag-i-exist other than the one we are serving. Amen. Amen. Sasabihin ko na po ito ngayon pa lang, kung ano man po yung mga nakatayo sa inyo, mga rebulto, kahit sino pang kamukha niyan. Okay po? Wala po, sabi ng Panginoong Diyos, na ibang Diyos bukod sa ating Panginoong Jesus. At kung meron man po kayo niyan sa inyong mga bahay, dalangin ko po sa Panginoong Diyos na hipuin kayo at bumalik po tayo sa realidad na wala pong ibang Diyos na dapat tayong pagsilbihan, hipu-hipuin yung paa o yung kamay, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Amen. Amen. Pwede pong magalit kayo sa akin, yung po nakuha ko kayo, kay Pastor Chito kahapon. Madami po nagagalit kasi nagsasabi kami ng totoo. Lalo po sa mga kapatid ko na boomers, ano bang pwede kong sabihin doon? Mga nasa, alam mo, mga tatay namin sa pananampalataya. Madami po kakilala, mayroon pa mga rebulto sa bahay. Sabi po ng Panginoong Diyos, wala po tayong ibang sasambay kundi siya lamang. Nabasa niyo po yan sa kanyang salita. Hindi po rin kami nag-iimbento. Yan po ay utos ng Panginoong Diyos. And when you fail to follow or obey our Lord Jesus Christ, ano pong nangyayari? Okay? Sa next slide po natin. Pabasa nga po ako. 1, 2, 3, go. Our failure to obey brings ruin. Magtataka kayo bakit po ganito yung sitwasyon natin. Nagtataka kayo kung bakit hindi kayo lumalago. Nagtataka po lahat tayo bakit walang nangyayari sa mga buhay po natin. Simply because we fail to obey our Lord Jesus Christ. At sa lahat po ng hindi sumunod sa Panginoong Diyos, before pa kay King Hezekiah, lahat po sila ay nasira, nawasak, at namatay po lahat sila. Kasi nga po, again and again, they fail to obey ang commandment ng ating Panginoong Diyos. Bukod tangi lang po si Hezekiah, dito sa chapter na binabasa natin, na sumunod sa kanya. Tingnan niyo po yung transition. Yung tatay niya, bago pa yung tatay niya, lahat ng mga kings ang sasama po ng ginawa. They do wicked and detestable things. Pagdating kay Hezekiah na anak nung hari na wicked, nagbago ang lahat. Bakit? Kasi nga po si Hezekiah ay may growing relationship sa ating Panginoon. Bakit din? Kasi alam niya from the past na sinalba sila ng Panginoong Diyos before. Hindi niya nakalimutan na merong Diyos ang kanilang kingdom at walang iba yon kundi ang ating Panginoong Diyos. Okay? Sa panahon natin, si Jesus. Okay? Now, ano po yung mga ginawa ni Hezekiah na makikita po natin in obedience sa ating Panginoong Diyos? Nandiyan na po lahat yan, no? Pag binasa niyo po dire-diretso yung 2 Kings 18 onwards, ang ginawa po niya, he boldly destroyed the altars, idols, and pagan temples. Kasi di ba sabi ko nga po sa history, nagkalat na po yan sa kanila before. Now, ikunin ko lang sa atin ngayon, no? Tingin niyo po, ano yung mga pagan or idols or shrines po natin sa panahon natin ngayon? Madami po yan. Okay? Anything, sabi ko nga po, di ba, ang gulayat sa panahon natin, anything that distracts us from the purpose of our Lord Jesus Christ. Pwede yung cellphone, pwede yung alam niyo na po yan. Okay? At ang ginawa ni Hezekiah, in obedience sa Panginoong Diyos, sinira niya pong lahat yan. Pangalawa, okay? Sa panahon niya, kasi yung tatay niya sobrang sama, ang ginawa ng tatay niya, yung temple ng Panginoong Diyos, para wala na diyang pumunta, sinarado niya, okay? Yung gate or yung mismong yung gate niya, pinakuan niya ng kahoy tapos sinarado niya. Sa panahon ni Hezekiah, binuksan niya yung temple sa Jerusalem, tapos ano ginawa niya? Tumawag siya ng mga ang kanang Levites para i-bless ulit at i-reopen ang temple ng Panginoong Diyos. Okay, ano pang ginawa niya in obedience to God? Dahil sa sobrang tagal nila na nagsasamba sa mga shrine, nakalimutan na nila na may utos ang Panginoong Diyos doon sa Passover. Okay? So again, binalik po yan ni Hezekiah na maging national holiday ulit ang Passover sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo po ba nagkaroon ng revival? Dahil lang po naalala nila yung pangako ng Lord sa kanila before. Okay? Now, kaya nga po babalik at babalik ako, natandaan niyo po, balikan niyo ulit yung past, yung kahapon. That God has been faithful to us
yesterday. That's why you're here today. Okay? Kasi pwede namang hindi na kayo buhayin ng Panginoong Diyos eh. Di ba? Pero hinayaan niya, lahat tayo ay nandito para makinig ng kanyang salita. Okay? So tuloy ako. So after that time, ano pong nangyari? No? So again, in obedience sa kanya, ang dami rin po nangyari. Alam niyo po ba, diyan rin sa kwentong yan, nangyari din po yung pwede para si Lord mag-extend ng buhay. Okay? One of the highlights din ng buhay ni Hezekiah ay yung siya po ay nagkasakit. Sobra yung pagkakasakit niya, nasabi ng Lord sa kanya nung unang conversation nila, okay Hezekiah, mamamatay ka na, okay, settle your accounts now. Okay, parang last will and testament ng Lord. Tapos, si Hezekiah umiyak, Lord, nakita niyo naman kung gaano ako faithful sa inyo. Ayan nga po yung mga ginawa ko sa inyo, Lord. Umiyak siya, lahat ginawa niya. Totoo yung puso niya, no, parang kay David. Tapos, nung nag-plead siya sa Panginoong Diyos, alam niyo po, di ba? Yan po yung isa sa mga good testimony ni Hezekiah. Siya po ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos. So, wala po. O sige, wala po dyan. No? So mamaya po yun. No? So after po ng lahat ng yan, ang dami na po mga challenges na dumating sa kanya. Bukod dun po sa health niya. So isin lang yung highlight. Kasi after nung nagkasakit siya, nag-pray siya sa Lord, tapos sabi sa kanya ng Panginoong Diyos, kasi ang prophet that time sa AC Isaiah, sabi sa kanya ni Isaiah, ito ang sabi ng Lord, narinig niya yung prayer mo, nakita niya yung puso mo, and gaano ka nag-obey sa akin, okay, i-extend kita ng 15 years. Amen. Yung ating pinapanalingan ngayon, pinapanalanginan ngayon, ay kaya po mag-extend ng, hindi po ng oras sa com shop, no? Pag nagsasabi kayo sa com shop, kuya, pa-extend ako ng 1 hour, hindi po. Ang Lord po, nakausap po natin ngayon, nag-extend ng buhay. Ang kailangan mo lang ay manalangin at sumunod sa Kanya. Okay? So, after po nangyari po, tuloy natin 2 Kings 19:14-16, meron pa siyang nakaharap na another challenges. Sabi dito, Hezekiah received a letter, okay, from the hand of messengers and read it. And he went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Ito po sasabi ko sa inyo, okay? Si Hezekiah, nung siya ay may issue sa kanyang health, siya po ay lumapit sa Panginoong Diyos. After po na in-extend yung kanyang buhay, pangalawang challenges na kanyang nakaharap ay yung king po ng Assyria by that time ay susugudin po yung bayan ng Judah. Tapos nilait-lait po nung hari, nung kanyang messenger, ang ating Panginoong Diyos. Yan po yung sagot ni Hezekiah dyan. Sabi niya dito, nung na-receive niya yung letter, okay, from the hand of the messenger at ni-read niya ito, then Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Yung letter, nilatag niya dan. Okay? And ano pong ginawa ni Hezekiah? Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord, the God of Israel, enthroned above the cherubim. Okay, yan yung setup noong, ano tawag ito? Yung Ten Commandments, yan po yung itsura, okay, by the time. You are the God, you alone. Of all the kingdoms of the earth, you have made the heavens and the earth. Incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see and hear the words of Sennacherib, which he has sent to mock the living God. Nilatag na doon sa temple, Lord, ito yung sinabi nung haring yon. Pinahiya kayo sa harap ng kanyang bayan. So, nung binaba niya po yan sa ating Panginoong Diyos, ang una niyang ginawa sa gitna ng pighati, even sa kanyang health, ay lumapit sa Panginoong Diyos. So, hindi po dyan natapos. Kasi, balik po tayo sa Matthew, no? Now, si Hezekiah na lang ng si Hezekiah. Yan po ay karakter ng Panginoong Diyos. Okay? Balik tayo sa Matthew 26:36-38. Yan po ay prayer ng Lord sa Gethsemane. O, tingnan niyo po yung sequence dito, ha. Sabi sa Matthew 26:36-38, Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go there and pray, and talk to him. And taking with him Peter and 2 sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Si Lord po, yan po yung bago ng crucifixion. Imagine mo, si Hezekiah at present, hindi niya alam kung anong gagawin, pero lumapit siya sa Panginoong Diyos. Si Jesus naman po iba. Dahil si Jesus po, alam yung past, alam yung present situation, at alam yung mga mangyari sa kanya in the future. Kaya po nangyari yung Matthew 26.
Okay? Si God po, na kahit mahirap yung kanyang gagawin, alam niya na yung gagawin, at present yun ang mararamdaman niya, pinili pa din po niya masunod ang will ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang kaibahan lang ni Hezekiah at ni Jesus? Si Jesus po, fully nag-obey. Si Hezekiah, pag binasa niyo po sa later part, meron siyang weakness. Okay? Kasi nung in-answer yung prayer niya, naging mayabang po siya. Ang Panginoong Diyos, hindi. Alam niya yung kapighatian, alam niya kung anong gagawin niya, alam niya kung anong mangyari sa kanya at present, alam niya kung saan siya ipapako in the future, pero ang ginawa pa din niya ay ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Siya pa din ay sumunod. Kahit mahirap, kahit hindi convenient sa kanya, kahit siya po ay Diyos, pinili pa din po niya yon para sa atin. Pero kita niyo po yung position niya. He prayed to God. Tanong, bukod po sa pagkain at pag-alis niyo sa bahay, kailan po kayo huling nag-pray talaga ng masisin sa Panginoong Diyos? Gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa po tayo night of prayer. Yung daily transactions nyo with God every morning, yan po ay mahalaga. Kasi even dito po, pag tinuloy nyo to, He began to be sorrowful and troubled. Then He said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Imagine yung Jesus is saying this sa kanyang tatay, remain here and watch with me. So, again, makita po natin lahat dito kung gaano po ang ating Panginoong Diyos ka-obedient sa ating Ama. So, ano lang po talaga issue natin? Tayo po talaga ay, bukod sa makakalimutin, hindi nakikinig, hindi rin po tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Nakakasawa ba? Nasabihin ko na hindi po tayo sumusunod sa Panginoong Diyos? Ako nga po nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kasi hindi po niya tayo sinukuan. Kasi pag sinabi ng Lord na, ayoko na, may magagawa po ba tayo? Wala. Amen. Kaya po yung mercy and grace ng Panginoong Diyos, alam mo yun, nakakapagpabago ng puso natin. Kasi hindi tayo sinukuan ng ating Panginoong Diyos. And that is something that we can be grateful today. Amen. Kasi kung hindi mo alam na namatay si Lord dito sa krus para sa'yo, kahit ayaw, pwede namang hindi na. You will not be grateful today. Saka anong kaya niyang ipangako sa'yo in the future. Ano po yan? Kaya nga yan sequence domino effect. Kung hindi mo makita yung kabutihan niya from the past, ang decision mo ngayon hindi sumunod sa present, at definitely sa future, hindi ka na maniniwala sa lahat ng kanyang pangako. Pero iba po ang ginawa ng Panginoong Diyos sa atin na mahal niya, na kahit hindi tayo nakikinig, however, sabi niya, they don't listen. Diba? Our God always remind us daily. Okay na anak, ito ang aking commandment, niligtas kita sa dati mong problema, at hanggang ngayon, mahal pa din kita, concerned pa din ako sa iyo, pwede ka pa rin magbago, kaya pa din maayos yung relasyon, kahit gaano kadami kasama yung ginawa mo from the past, kahit ako din po, okay? Grabe ako from the past. Hindi rin po ako maniniwala sa Panginoong Diyos na gagamitin din niya ako para ipahayag ang kanyang salita. Now, nag-decide lang ako, nung sinuko ko yung aking buhay sa kanya po ako binago. Hindi rin po ako perfect gaya po ni Hezekiah. I've done wrong in the past, even into the present, hanggang siguro kapag hindi ko siya sinunod, in the future. Okay? Pero again, si Lord, pinili niya na mamatay sa ating lahat kasi mahal ka niya. Kung alam mo yun ngayon, kapatid, sure ako na nagmamadali ka ngayon every Sunday, hindi nga lang Sunday, every day, para makanig, Lord, ano bang sabi mo ngayon? Ano bang dapat kong gawin? Kasi kung hindi po talaga, you will be as lazy as today, hindi mo makita yung essence kung bakit mo kailangan magbasa ng Word of God. Bakit kailangan mong itaas ang iyong kamay para magpuri sa Panginoong Diyos? Bakit kailangan mo pumunta dito? Our God has been patient talaga sa ating lahat. And let us not waste that time para gamitin yung nag-iisang buhay natin para sa ating Panginoong Diyos. Tuloy po natin. Past obedience to God doesn't remove the danger of present. Okay? Past obedience to God. Dahil po si Hezekiah ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, hindi po na-remove pa rin yung present danger na kanyang kinaharap. Alam niyo na po yan. Di ba? Andun pa din na sinakop sila ng Assyria, at andun pa din yung pagkakataon na kahit siya may challenges sa kanyang physical. Okay? Hindi pa rin yun naalis. Okay? So tandaan po natin palagi
na kahit kayo po ay pumili ng Panginoong Diyos, meron pa din tayong problema. Pero ito lang yung difference, no? Yung complete dependence on God yields amazing result. Sa next slide po natin yan. Ayan. Okay, pabasa nga po ko yan. 1, 2, 3, go! Okay. Complete dependence on God yields amazing result. Naniniwala po ba kayo dyan? Do you believe that God can do amazing results in your life? Naniniwala po kayo dyan, guys? Ang dami pong patotoo. Isa na po dyan, yung sinabi ni Pastor Boy sa kanyang bagong sasakyan. They just depend on the Lord. Kahit mainit, nag-i-e-bike sila. On a senior citizen, ha? Na bumiyahe every Saturday, Sunday, sa outreach. Pinili niya po yun na sumunod sa Panginoong Diyos. Binigyan siya. Anong binigay sa kanya? Bagong sasakyan na hindi rin kami nakasakay kasi ang lalaki namin. Pero may sasakyan sila. Okay? So again and again, sabi ko po sa inyo, if you depend on our Lord Jesus Christ, okay, merong magandang result. Amen. Yung 60,000 nga kay Level eh. Sabi niya, imposible. Tapos sabi ko, kailan ba naghirap ang Panginoong Diyos eh? Yun ang una kong mindset, no? Kaya sabi sa akin, si Pastor Schlink, positive thinker yan. Ako lang kasi talaga, pag tinanggal ko na yung logic eh, hindi ko na pwedeng questionin ang Lord kung kaya niya o hindi. Kasi bumuhay nga siya ng patay. Pinapagaling siya ng may sakit. Hinawi niya yung dagat, gumalaw yung bundok. Isang salita na lang, lahat gumagalaw. Tanong ko, meron bang malaking problema na hindi kayang basagin ng Panginoong Diyos? Wala na. Ako for sure, wala na. Okay? Ang dami kong nilaban sa Panginoong Diyos at lahat yun, pinatunayan niya na kaya niya. Yun nga po yung huli kong share sa inyo, yung buhay ni MJ tsaka ni Aya nung pandemic. Nung binigay yun ng Panginoong Diyos sa akin, tumuloy na ako sa Kanya, all out na. Hindi naging madali yung sitwasyon sa akin. Kasi tinanggal ko yung logic na, Lord, talagang kaya mo ba? Ang sagot ko na ngayon sa isip ko, Lord, kaya mo. Kahit hindi ko pa nakikita yung pangako, tutuloy ako. Alam niyo po ba, ito pa yung nangyayari. Kasi kilala niyo po ako from the past. Sa mga nakakilala po sa akin, I am judged by my past. Kasi ang tingin ng mga tao sa akin, mayabang. Pag tignan niyo naman po ako, yun pa rin yung impression ng iba sa akin eh. Mayabang, ano pa ba? Yun, mayabang. Wala namang iba eh. Okay po? Ako po, humihingi ng sorry sa Panginoong Diyos kung bakit po ganito yung itsura ko. Kung bakit ako ganito. At hanggang ngayon, still in progress pa din po ako sa Panginoong Diyos. Pero alam po ng Lord yung pagbabago sa buhay ko. Hindi rin po ako perfect. I've done things detestable sa Panginoong Diyos. No? At even in my past, I'll be honest, no? Kumukopya ako before ng mga preaching. Para lang may alpas yung mga sinasabi ko sa inyo before. And God teaches me before. Sabi ko, Lord, kasi nga gusto ko yung convenient. Gusto ko, Lord, na, Lord, tulungan mo ako mapaganda to. Imagine mo, nagpe-pray ako ng 3. Sabi ko, Lord, ano ba dito yung gagawin ko? Tapos, nilid niya ako for this one. Tapos, Lord, akin to, pang personal ko to eh. Pwede bang wag ito? Tapos, nakikipag-huddle ako sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, yan pa din. So, sumunod ako, no, sa kanya. Tapos, alam mo yung feeling palagi na, kine-question ko ang sarili ko when I stand before the Lord. Pero siya po yung tumawag. Ano pong gagawin ko? Hindi po ba ako susunod? Ang sabi ko palagi pagtatayo ako sa harapan, Lord, hindi po talaga ako rapat-dapat. Hindi kayo maniniwala pag sinabi ko sa inyo, kinakabahan ako. Lumapit ako kay Ninang Cora kanina, sabi ko, Ninang, kinakabahan na naman ako. Every time natatayo ako, paghahawak ko po palagi ang salita ng Panginoong Diyos at sasabihin ko po sa inyo, ang lagi ko pong nararamdaman dito ay kaba. Kasi hindi nga po talaga ako worthy na ibigay ito sa inyo. Ang nagbigay lang po talaga sa akin ng value ay ang Panginoong Diyos. Hindi naman ako yung maitatas eh, siya. Kaya po, alam nyo, ulit-ulit niyang nire-remind ako na hindi naman ikaw. Tapos, ipapasa ko po sa inyo na araw-araw na kahit ganito yung ginawa mo from your past, walang problema. Basta hanggang ngayon, anak, ang gusto ko lang sa'yo, ang demand ko lang sa'yo, sumunod sa akin. Kahit mahirap, hirap na hirap po ako, maniwala po kayo. Sino pa ba nagsabi niyon? Si Ninang Cora, si Jan, si Pastor Boy. Hindi niyo po alam kung gaano kahirap tumayo sa inyong harapan ngayon bilang imperfect na tao. We just follow and obey a perfect God. Amen.
na hindi kahit kailan ginudge ka from your past, but called you by your name as He transformed you consistently. And gaano po kasarap yon sa isang gaya ko na sugatan, hindi nga broken hearted, na broken. Na magpagamit yung isang kong buhay para sa Panginoong Diyos. Sabi ko nga sa Lord dati, Lord, yung kabataan ko, itong edad ko na to, no, itong pagiging, ang lakas ng boses, yung aura, kung paano i-deliver yung word ng Lord, no? Yung yabang yung tawag sa iba nun eh. 'Di ba? Kung paano yun ay magamit ng Panginoong Diyos para ihayag lang ang kanyang kabutihan. Yun lang po yung magamit. Pero again, binabago pa rin po ako ng Panginoong Diyos. Kaya po, sorry kung mayroon man ako nasaktan sa inyo. Pero hindi po ako mahiya kung anong sinabi ng Lord, ipasa ko din po sa inyo. Na nakakalungkot lang, na ang nais lang ng Panginoong Diyos at dinaman sa atin ay sumunod kahit mahirap. Kaya po ba natin yon? Amen. Palabaw natin, Lord. No? Na even kahit na mahirap ang bagay, pipiliin nyo pa rin na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Magdatag-ulan na. Okay? Pahirapan na sumakay ng jeep pag malakas na yung ulan. Ang dating issue natin, mainit. Ang next nating makikinggan dyan ay baha. Okay? It's either tayo po ay mga papel or tayo po ay yung kabila nga naiinitan. So tuloy po natin, no? Sa next slide po natin. So again, the past affects our today's decision and action, and this in turn affects our future. So again, balik po ako, no? Naging mabuti ang Diyos sa aking buhay as of this moment. At pinakita niya sa akin yung kabutihan niya through my families at lahat po ng sumusuporta sa akin sa paglago ko sa Panginoong Diyos. Madami po kayo at kilala ko po lahat kayo na hindi po nagsawa na manalangin sa akin. Salamat po sa inyong pagsuporta, hindi lang po sa akin, even sa mga pastor na tumatayo, na ang hirap po kaya sabihin, sa harap po dito yung mga flaws namin sa trabaho. For example, yung kay Ninang Cora, yung sinabi niya dito nung last time, yung ginawa niya from the past, gano'n po kaya kahirap yung ibanggitin sa inyo yung mga flaws po namin. Pero thank God kasi may nagpatawad sa amin at meron din po magpapatawad sa inyo. Kung tingin nyo sobrang dumi nyo na, I trust me mga kapatid, si Lord hindi judgmental. If you place your brokenness sa harap niya, surely patatawarin ka niya. Yayakapin ka pa nga niya eh. Ang idedemand lang sa inyo, obey me and sin no more. Okay? So, the past affect our today's decision. Kapag nakita mo kung gaano kabuti ang Lord at naniwala ka na kaya niya, yung decision mo ngayon magbabago. Okay? At definitely in the future, sasama ka na ng send to serve. Naisingit ko pa, ano? Ibig sabihin, sasama ka namin sa outreach. Amen. Alam niyo po ba kung ilan na tayo ngayon? Biro mo may limit na ang pagpunta sa family day, 200 na lang. Alam niyo kung ilan na tayo last year, nasa almost 300 tayo. And this church is growing kasi nandito po ang Panginoong Diyos. If the church is growing, definitely, madami nang pwedeng maging harvest doon sa kanyang field. Amen. If you decide to follow now, madami na magiging harvest doon sa future. Sinimulan po yun ng kabataan sa Send to Serve. Kahit di na kayo sumama sa Send to Serve, sumama na lang kayo sa outreach, okay na po yun. Amen. I challenge you mga kapatid, if you decide right now and you see kung gaano kabuti ang Lord from the past, you will think differently in the future. Okay? Kaya nga po sabi ko sa inyo, malaking bagay yan. Sa next slide po natin, patingin nga po ako. Sa next slide po natin, ano nakasunod dyan? Yan, okay oh? We have lessons to learn and errors to avoid repeating. Ayan, okay? We have lessons to learn and errors to avoid repeating. Ito, natatawa ako dito ha. Gagamit ako ng example sa kabataan. Itatago ko sa pangalang, hindi, wag na. Okay? Humingi ng advice. Sobrang seryoso magtanong, Kuya, anong dapat kong gawin sa problema ko right now? Tapos, nung humingi siya ng advice, na-receive niya yung advice, alam pong ginawa ng bata, tinuloy pa din yung kanyang ginagawa. Okay, we have lessons to learn. Okay, alam mo na kung anong nangyari when you do that situation, when you do that thing sa ating Panginoong Diyos. And it should be, once again, be avoided na para hindi na tayo pare-parehas magkasala. Just imagine nyo po, di ba, naglalakad kayo sa isang daan.
Okay? Sa isang daan na alam nyo na madaming dumadaan ng mga hayop, mga kalabaw, or kaya mga, basta yung mga kambing, ganyan, no? So dito kayo naglakad, no? Tapos walang ilaw. Kunyari alas 6. So naglakad kayo kasi nga pauwi kayo ng bahay. Paglakad nyo po dito, nakatapa kayo ng dumi niya, no? So, sabi ko, ano ba to? Pagpunta ko ng bahay, pagtingin ko ng pako, ang dami kong dumi, no? So sabi ko, ang decision natin, okay, next time din na ako dyan dadaan. Tama! Yun po dapat natin gawin, di ba? Pero anong ginawa ng foolish people? Pag sinabing foolish, hindi po natuto. Sabi ng Bible, no? You are foolish if you done the same mistake twice. So, ano nangyari? Naglakad ulit siya, sabi niya, bukas din ako dadaan dito. Kasi nga, ang dami dito, matatapakan ulit ako. Now, ang hindi mga natuto, ang gagawin, dadaan ulit doon. Remember that we have lessons to learn and errors to avoid repeating. Hindi palagi ka nagpe-pray with the same mistake. Kasi hindi ka nga natuto. You didn't learn, you didn't obey, and that greatly reflect kung ano ka in obedience sa ating Panginoong Diyos. Kami nga, hindi mo sinusunod si Lord pa kaya. Yung physical na tatay at nanay mo, hindi mo nga sinusunod, ang Lord pa kaya? Ang skeptical dyan, si Lord naman yun. Trust me, magre-reflect ang obedience on how you do it with your parents. Kaya nga nasa 10 Commandments yun, Ephesians 6:1. Diba? You honor your parents, for this is right, is as if you're doing it sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Okay? Last, okay, remember this part. Okay? That part of success of your past will be measured by what you do with it now and how well you see it to prepare for the future. Tandaan niyo po, if ever nakita niyo po kung gaano kabuti ating Panginoong Jesus doon sa krus, kung gaano siya nanalangin sa kanyang sitwasyon sa buhay, at nung pinili niyang mahalin pa rin tayo, it will greatly affect kung gaano mo siya pinapahalagan as of this moment. And just to end this one, ito po yung pinakamagandang verse na nangyari po, or chapter, verse nga, tama, doon sa sinabi niya, sa same na chapters na binabasa po natin. Nung sumunod po si Hezekiah sa ating Panginoong Diyos, after ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sabi ng Lord sa kanya ay ganito, and the Lord was with him. Hindi siya mag-isa. Wherever he went out, he prospered. He prospered. Tuloy mo lang yan. He rebelled against the king Assyria and he would not serve him. So tuloy ko lang po as I end. The Lord ay complete setup siya. Alam niyo po ang ginawa niya? Una, pinaalala. Okay? I remind you. Pangalawa, my command. Obey me. After ng command, pinakita na, hindi naman sumunod. Tapos sa mga sumunod, ang sabi niya, may pangako ko sa'yo. Kapag may pangako ko sa'yo, sasamahan kita. Pag sinamahan kita, magpa-prosper ka. Malinaw? May warning, may command, okay? May pagsama ang Lord, pagkasama ang Lord, magpa-prosper ka. Pag nangyari, may command, may reminder pala, may warning, tapos may command, tapos nag-disobey ka, this will result to ruin. Pero when you warning plus command and then obey, and then God is with you, and then you will prosper. Malinaw? Okay? So again, sobrang simple lang po ang requirement ng Panginoong Diyos, gaya ng ginawa ni Hezekiah. At dalangin ko sa atin ngayong Sunday na ito, na piliin po natin na sumunod sa ating Panginoon Diyos. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Okay, let's pray before our Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this day. Father, we have limited time because of the cases right here. Pero Panginoon, maraming salamat for you have been faithful to us from our past, Panginoon, na scenarios yesterday, Lord God, last week, Panginoon, you've still been faithful sa bawat isa. And Lord, right now, dalangin ko, Panginoon, as we see, Panginoon, kung gaano kabuti ang aming Panginoong Diyos, Lord God, sa aming mga buhay, we decide, Panginoon, to follow you fully sa oras na ito. Father, simple lang po ang hiniling niyo sa bawat isa. And that is obedience from us, Lord God. You demand obedience to your people. Father, if we have shrines right now, if we have altars that replace, Panginoon, your position in our lives, Lord, dalangin namin at that will be our decision to apply our prayer with action, Lord God, to break those shrines, Lord God,
those pagan altars, Lord God, na naghihinder para kayo ipupurihin. Lord, once again, salamat sa pag-remind. Salamat dahil hindi kayo nagsawa. Lord, paulit-ulit, Panginoon, yung reminder sa Biblia. Kasi paulit-ulit kami nakakalimot. Pero thank you, Lord, for still your mercy until this present, even in sa future, Panginoon, hindi kayo nagsawa na ipaalala kung gaano nyo kami kamahal at nais nyo, Panginoon, na makabalik kami. Father, we are sorry from our past. Sorry for the things we commit, Lord God. Sorry for the life spared, Lord God, na hindi namin kayo pinili over doon sa commandment nyo, Lord. Pero this moment on, as we hear your word, as we go sa mga probinsya, sa mga bahay, sa mga tables na kakainan namin, sa mga point ng usapan namin doon, Lord God, sa aming lunch break, maalala namin kung gaano kabuti ang aming Panginoong Diyos sa aming mga buhay. Father, we are not perfect, but you are perfect, Father. And as we serve you, Father, transform our hearts, transform our lives to be like Jesus. Father, thank you. May you bless everyone. Keep them, Lord God. I speak life and joy and peace. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.